violations. Anong silbi ng batas na yan? Paano ngayon hahabulin ng Estado ang mga minor de edad na 15, 15 anyos ka, di ba? Marami ka nang alam. Oh, nasa 13 kasi first year, 14 second year, 15 third year. Third year high school na ang 15. Marami ng kalokohan ang 15 years old, Senador. Ewan ko ba? Pero pinagkakataka ko rin kasi, bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandamukal din ng mga pulpul na mga senador. Diyos ko po. Yes ko lamang po. Ayan mga kababayan, ang banat ni Bindalo Tulfo dito kay Kiko Pangilinan. Isa pang banat, panoorin natin. Ayon po ako, Tatay Diggs, na si Kiko Pangilinan na yata ang pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Itong batas na ito, walang silbi. Hindi yun nakakatulong eh. Nakakatulong ito sa mga sindikato dahil nagagamit ng mga sindikato ang mga bata. Nakakatulong din ito sa mga bata na may mga criminal instinct. 15 anyos, wala pang alam. Siguro ikaw, Pangilinan, wala ka pang iisip nung 15 anyos kang hinayupak ka. Tama! Kaya napag-isipan mong 15 anyos hindi pa pwedeng ikulong. Kalukan! Hindi nakalagay sa batas mo. Ibibigay, maski na ng rape siya. Maski na huling-huli na ng pulis na ginahasa niya yung isang bata. O pumatay siya, murder. Walang magawa ang otoridad kundi isurrender muli sa kanyang mga magulang kung siya ay 15 anyos pababa. Hindi nakalagay dito ikulong sa DSWD. Ang nakalagay, isoli ka agad sa magulang. Kaya ob-ob ka. Kiko Pangilinan. Nakabobong abogado. Itong si Senador Pangilinan. Ayan mga kababayan, sang-ayon daw siya dito kay Tatay Diggs. Po ako, Tatay Diggs, na si Kiko Pangilinan na yata ang pinakabobong abogado sa balat ng lupa. Ayan mga kababayan, sang-ayon daw siya. Ngunit dito, ano na ang sang-ayon na naman daw siya dito? Kanino kasi sang-ayon mga kababayan? Kung sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas nitong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin. Ayan na mga kababayan, latest na po itong video ni Erwin Tulfo, no, na Bindalo, na sang-ayon na raw siya doon sa ginawa ni Kiko Pangilinan. Samantalang dati, kung kanya po itong murahin, hindi makain ng aso. Ang tindi, ang lupit, makapagmura nitong ni Bindalo Tulfo, mga kababayan. Sa isang idlap, biglang nagbago ang lahat at naging kasama na nga niya dito at parehas na sila naghihimuran ng kanilang puwet at naghihimuran na sila ng kanilang suka parehas mga kababayan. Grabe. Ang tindi po nitong ating bansa ngayon, mayroon po tayo mga senador na bobo at yung isa naman matindi po kung ad hominem sa kapwa niya senador. Ngunit sila ngayon ay magkakampi na at nagbubulahan mga kababayan. Hindi pa po yan ang ating pag-uusapan. Introduction pa lang po yan. Dahil ang ating pag-uusapan po ngayon ay may good news at mukhang si BBM, ito na kaya? Ito na ang kanyang ikinataranta mga kababayan. Mukhang delikado na po dito si BBM dahil may matindi pong aksyon na nagawa na naman ang Korte Suprema. Mga kababayan, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Ano ba itong bagong nilabas na utos at desisyon ng Korte Suprema? Inyo po itong matutunghayan kung hindi po kayo aalis dito sa videong ito. Panoorin po ninyo ng buo mga kababayan. Alright, samantala, bago yan, nagpapasalamat po muna ako sa mga ngayon pa lang nakabisita sa aking channel. Sana pa magtuloy-tuloy po kayo hanggang dulo. Pakiusap ko lang po sa inyo mga kababayan, patapusin nyo po ang videong ito para naman tumaas-taas naman po ang ating revenue. Dahil wala naman po tayong inaasahan na bayad kahit kaninong politiko. Sa inyo lang po akong umaasa, sa inyong mga manonood. Total, nandito na rin lang po kayo. At gusto nyo pong malaman kung ano pong laman ng video ito, patapusin nyo po ng buo. Kung gusto nyo mo ma-shoutout, comment kayo pagkatapos na itong video na ito. Eto na po. Pag-usapan na po natin ito. Wait lang mga kababayan, sorry po Ito muna, unahin ko lang ito bago ko ipakita sa inyo. Unahin ko lang po itong latest na balita mga kababayan. The National Bureau of Investigation is set to file a human trafficking case against former lawmaker Mike Defensor over a raided KTV bar in Pasig City. Operatives raided the Blue Hotel, which is now closed, and it's allegedly linked to sex trafficking, where 54 women were rescued.
The NBI earlier filed charges against Defensor's wife and child listed as officers of the hotel. Ched Gatchalian is on the line for more details. Ched, what do you have for us? Yes, the NBI will file a human trafficking case against former Congressman Mike Defensor in connection to the KTV bar that operatives raided last April. The Bureau showed the blueprint of the establishment that Defensor's camp allegedly altered, with the alterations aimed at concealing the locations where the said trafficking incident was being conducted. 54 women were rescued from sexual exploitation at the said establishment through the raid organized by NBI. Ang bottom line, change nila yung design para yung Chicago at yung Blue Hotel can perpetuate yung ginagawa nila na human trafficking. At malinaw na alam ni Mike Defensor, kasama siya. So hindi sila ordinary rito, lessor. At talagang pinagplanuhan yung gagawin. They even violated the building code. Bureau Director Melvin Sinasabi ni Matibag na si Defensor daw ay hindi siya ordinaryong lessor, no? Or nagre-rent at nangungupahan. Tingnan nga natin mga kababayan, ayon dito kay mismong dating Congressman Mike Defensor. Ito po yung video na panoorin natin. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Nandito po ako sa may Cliff Point. Ito yung sinasabi ni Tangang Matibag na itong may pinakita pa silang mga engineering plan. Yan po ang Cliff Point. Yan yung aking opisina. Ayan, nakikita nyo may mga establishment. Nandiyan yung Korean restaurant, yung 7-Eleven. Andito po yung may studio dyan, may office sa taas. At ito yung sinasabi nila na sa Chicago. Yan po yung buong complex nitong Cliff Point na kanilang tinuturo. Alam nyo, itong NBI, hindi ko naman huli lalata and may simpatya at may respeto ako sa mga kawani ng ating NBI. Talagang ginagamit pampolitika. Itong sinasabi nila na meron daw akong kinalaman, no? Dito ho sa human trafficking, ang basic na sinasabi nila dahil kami ang may-ari nitong establishment na ito ay involved na daw po kami sa ganoong human trafficking. Narinig niyo mga kababayan, sabi ni Mike Defensor, sila yung may-ari ng establishmento na iyan. Iba yung may-ari kaysa doon sa lessor, di ba? So kasi kung lessor lang, nagre-renta ka lang dyan or naglilis ka lang dyan sa isang lugar dyan. Pero mukhang may-ari siya no? Baka buong compound nito or buong establishmento si Mike Defensor ang may-ari. Tuloy natin. Una sa lahat, kailangan po natin linawin yan, yung human trafficking, napakasama pong kaso niyan. At syempre, ang gusto nila non-bailable. Alam nyo, sa Soler, meron po dyan KTV Club. Dyan po sa Shangri-La lang, dito sa may Shangri-La EDSA, maging dito sa City of Dreams, sa Resorts World, dahil po yan may mga KTV. Ang sinasabi nila, meron daw pong human trafficking na para bang pinilit, ginipit yung mga tao o di kayo tinatakot. Yan po'y walang mga katotohanan. At itong establishmentong ito, katulad ng pinakita ko sa inyo, ito pong lugar na to, marami po ditong mga investor na magkakasama kami. At kung si Matibag lang nang imbestiga ng tama, malalaman niya na may mga kasama kami dito na ngayon ay cabinet secretary. At meron din pong isang investor dito na senador. Parating ang nandito at maraming mag-witness na dito siya nagpupunta. Pangalawa, ang NBI dapat ginagamit sa tama. Yan pong mga korupsyon, yan ang dapat imbestigahan. Paano magkakaroon ng investigasyon na tama na hinihingi ng taong bayan kung ang asawa mismo ni Attorney Melvin Matibag, na akala mo kung sino, Bureau Director lamang, akala mo kung sino na siya magsalita, maging sa mga senador, ito pong mga kalaban nila sa politika, hindi niya maimbestigan dahil mismong sila involved sa bilyong-bilyong korupsyon sa flood control dyan sa San Pedro, Laguna. Ayan, maliwanag ito mga kababayan. Itong asawa pala ni Melvin Matibag, isa rin po palang congresswoman at medyo sabi nga dito ni Congressman Mike Defensor, involved din pala ito sa milyon-bilyon na korupsyon sa mga flood control dyan sa Laguna.
Gaano ito katotoo, matibag? Dapat sagutin mo rin ito. Kasi ang asawa mo pala ay congresswoman. So alam naman natin ngayon ang sino ang pinakamatindi pong sangkot dito ngayon, mga congressman sa pamumuno nga ni Romualdez at saka itong si Saldico, di ba? Kaya yung At syempre, yung pinakapuno talaga nila itong anak ng presidente si Charis. 'Di ba? 'Yun yung mga sinasabi ng mga dating sundalo na nag-deliver mismo sa bahay nila BBM doon sa Ilocos. kasong sinasabi nila, handa akong harapin yan at alam kong gawa-gawa nila yan. Gagawin nilang lahat para makulong po kami. Ang lahat na nagsasalita tungkol sa flood control scandal at tungkol sa korupsyon. Yung mga sinasabi nilang struktura, paano mangyayari yung struktura? Ito'y lahat inapprove ng Pasig City. Inapprove po to ng building official ng Pasig sa ilalim ng ating mayor, buting mayor, Mayor Vico Soto. Kaya ito pong sinasabi lang mga kalokohan na kung ano nung iniba daw ang building permit plan o ang building plan, wala pong katotohanan. Sa ating pong mga kababayan, yung pong ginagawa nilang pagpapatahimik, may kaso rin kami ni Marcoleta tungkol dyan sa plunder, katulad din po yan, gawa-gawa din po yan at walang katotohanan, lalabanan po namin yan. Ang lahat ng kalaban nila sa korupsyon ang kanilang kinakasuhan. Ang lahat ng lumalaban sa katiwalian, 1.5 trilyon ang ninakaw na pondo sa ating bayan at gusto nilang manahimik tayo. Hindi po tayo tatahimik hanggat walang hustisya, walang nakukulong. Kaya yung NBI, National Bureau of Investigation, ang dapat nyong gawin, mag-imbestiga kayo ng korupsyon. Tulungan ninyo yung ating gobyerno at alamin ninyo talaga kung ano ang katotohanan sa korupsyong to kaysa ginagamit tayo sa politika. Huwag po kayong maniniwala kay Attorney Melvin Matibag dahil po yan ay bobo. Nako. Tanga po yan, hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Para po sa ating bayan, sa mga kawani ng NBI, huwag po tayong paggamit. Napakaganda ng ating ahensya. Respetado po tayo. Huwag po tayong pagagamit dito sa mga kalokohan na ginagawa ng NBI na pampolitika lamang. Lahat ng mga kalaban nila ay kanilang kinukulong, pinapatahimik at kinakasuhan. Mahigit 40 na po kaming nakasuhan dito sa problema ng flood control scandal. Lahat ng mga nagsalita, hindi naman involved sa korupsyon. Wala namang ninakaw pera pero nagsasalita laban sa korupsyon, kinasuhan na po kami lahat. Pero yung totoong mga involved sa korupsyon hanggang ngayon laya, protektado, pati nga yung mga freeze order nila wala na, nakawala na po yung pera. Yan ang ating problema sa ngayon at yan ang dapat nating tugunan. Sa inyo po lahat, magandang hapon ulit at maraming salamat. Ayan mga kababayan, ito nga pong si dating Congressman Mike Defensor, pinabulaanan ang lahat ng akusasyon ng NBI laban sa kanya. At kapansin-pansin dito, sinabihan nga niya itong si Matibag na talagang ginagamit, no? Akala mo kung sino, napakabastos. Sabagay mga kababayan, kahit nga mga senador, kinakayang-kayanan po nito eh. Tingnan mo, nung nagkaroon sila ng hearing dyan, napalitan ng meeting. Sino ang kinausap nila? Yan, si Matibag. Parang yung mga senador, nagbow na lang doon kay Matibag, no? Kung ano ang sinasabi ni Matibag. Lahat na lang yung sinunod nila ng mga senador. May ba pagkatapos ng na yung mga kababayan, pagkatapos ng nagkuro-kuro sila lang, di ba? Natatandaan nyo yung picture na parang group picture sila? Anong nangyari? Sa kasagsagan po yun ang kanilang hearing ha. Hindi na nga hearing yun, meeting na lang eh. Dahil paano ito si Bindalo, baluktot ang utak talaga nito, si Tulfo. Napakabaluktot, kaya napakapanganib nito mga baluktot ang mga utak mga kababayan na maging mahalal talaga na Kaya mahalaga talaga siguro, dapat required sa mga tatakbong mga matataas na opisyal. Debate talaga. Debate at hair follicle drug test kasi hindi mo ba talaga may mga addict talaga na kapahamakan po ang dadalhin sa ating bansa eh. Katulad dito ngayon presidente na to, takot na takot sa debate noon. Pagkatapos takot naman ngayon sa hair follicle drug test. So hindi talaga na-test kung ano talaga, totoo ba itong addict o kaya ito ba ay wala itong bisyo, di ba? Kaya ba nito talaga magsalita? Kaya ba nito magpatakbo ng bansa? Hindi na-test eh. Kasi ayaw makipagdebate mga kababayan, takot na takot ito eh. Di ba? Speaking of takot na takot, mukhang ngayon mga kababayan, nanginginig na po ito sa takot si BBM ngayon. Dahil ito po, may bagong development na kaso o balita. Ito. Hindi pa yan. Ito. Saan na ba yun?
Ito mga kababayan. Basahin ko muna ito ha. Republic of the Philippines Supreme Court Manila in-bank notice. Yan, Sir Madams, no? Please take notice that the court in-bank issued a resolution dated April 29, 2026 which reads as follows. GR number 278,502. Dr. Anthony Lechon versus House of Representatives, Speaker Martin Romualdez et al. The court resolved upon the recommendations of the Office of the Clerk, Court in Bank 2, consolidated this case with GR number 277975. So itong mga kaso na ito mga kababayan ay kinonsolidate na po kinonsolidate na po ito Victor D. Rodriguez et al. Versus House of Representatives as Speaker Martin Romualdez et al. So, yung kaso ni Dr. Anthony Lechon at Attorney Vic Rodriguez et al. Ay pinag-consolidate na po mga kababayan. Ano po ba ang ano nito, no? Ano po ba ang ano nito mga kababayan? Dito po, post po ito ni Congressman Isidro Ungab. Sabi dito, the Supreme Court was just taking a major step. Ito po 6 hours ago lang po ito mga kababayan ha. Our fight to protect the integrity of the 2025 national budget. Ito po yung national budget mga kababayan na matagal na natin pinag-uusapan dito noon. Natabunan na lang po ito. Bagamat hindi na tayo nakarinig nito ng mga kababayan pero umuusad ito po yun, no? Ito nga po yung dahilan malamang na kaya naipadala si Tatay Digong sa dahig dahil kasama po si Tatay Digong sa nagbubulgar dito kasama ni Congressman Ungab at ni Attorney Vic Rodriguez. The SC in Bank has issued an order consolidating my petition with the separate petition filed by Attorney Vic Rodriguez and other petitioner questioning, among others, the blank items in the bicameral conference committee report of the 2025 General Appropriations Act, GAA. Ito, translate na po natin sa aking kumpare. Si kumpare PT ko ito mga kababayan. Ito na po ang translation niyan. Ito po yun, no? Ito po yun, no? Ito. Kamakailan lamang ay gumawa ang Korte Suprema ng isang mahalagang hakbang sa ating laban upang mapanatili ang integridad ng pambansang budget para sa taong 2025. Naglabas ang Inbank ng Korte Suprema ng kautusan na pagsamasamahin ang aking petisyon at ang hiwalay na petisyon na inihain ni Attorney Vic Rodriguez at iba pang mga petitioner na kumikwestiyon bukod sa iba pa sa mga blankong item sa ulat ng Bicameral Conference Committee para sa 2025 General Appropriations Act, GAA. Ano ang ibig sabihin nito? Kinikilala ngayon ng Korte Suprema na ang mga kasong ito ay may magkakatulad at seryosong mga usaping konstitusyonal tungkol sa paraan ng pagbuo at pag-aproba ng budget para sa 2025. Ang aking petisyon tungkol sa pondo ng PhilHealth at iba pang kaugnay na paglabag sa konstitusyon ay didinggin at pagpapasyahan kasama ng petisyon partikular na kumikwestiyon sa pagkakaroon ng mga blankong entry sa ulat ng Bicameral Conference Committee. Ang mga usapin ng transparency, pagiging kumplito at pagiging regular ng proseso ng pagbabudget, kabilang ang anumang mga blanko at mga critical na item na ginawang zero ang pondo ay susuriin ngayon ng Korte Suprema sa iisang pinagsamang pagdinig. Mahalagang pangyayaring ito dahil malinaw ang itinatadhana ng konstitusyon. Dapat magpasa ang Kongreso ng isang kompleto at malinaw na batas sa paglalaan ng pondo. Hindi isang budget na puno ng mga blanko, kalabuan o kapangyarihang maaaring gamitin pagkatapos maisabatas. Ang bawat pisong nakapaloob sa GAA ay dapat masubaybayan, may malinaw na otorisasyon at may pananagutan bilang mambabatas at petisyoner. Malugod kong tinatanggap ang hakbang na ito ng Korte Suprema, tinitiyak nito ang mas maayos at mas
komprehensibong pagsusuri sa 2025 GAA at sa proseso kung papaano ito naipasa. Hindi ito usapin ng personalidad o kulay ng politika. Ito ay tungkol sa pagtatanggol sa kapangyarihan ng Kongreso sa paglalaan ng pondo, pagpoprotekta sa kaban ng bayan laban sa pang-aabuso, at pagtiyak na ang bawat sentimo ng buwis na pinaghihirapan ng mga Pilipino ay nilalaan ng ayon sa batas at may ganap na transparency. Patuloy ko kayong bibigyan ng mga update habang umuusad ang kaso. Sa ngayon, malinaw ang mensahe. Ang mga tanong na ating itinaas tungkol sa 2025 budget ay totoo, seryoso at ngayon ay nasa harap na ng Korte Suprema para pagpasehan. Panahon na upang managot ang mga naglaro sa ating pambansang budget. Ang pondo ng taong bayan ay hindi dapat gawing blankong cheque. Alam nyo mga kababayan, ang ibig lang sabihin nito, kahit natabunan na po ang isyong ito ng kung iba't iba, lalo ng itong impeachment ngayon, ito na ngayon ang pinaka-latest, kahit natabunan na po ito, ay patuloy pa rin po na magmumulto ito ngayon mga kababayan. Patuloy na nagmumulto at ito na nga, ang Korte Suprema ay hindi po nagsawalang kibo. Bagamat, dahil nga siguro sa dami ng mga kaso na nakasampala sa kanila, ay hindi agad-agad ito natututukan. Pero sa ngayon, isa po itong magandang development mga kababayan. Bagamat mabagal, pero umuusad. Ano ibig sabihin? Mayroon po tayong inaasahan na darating na panahon na mayroon po ritong mananagot sa pagnanakaw ng pera. Ito mga kababayan, consolidated budget pa lang po ito ng 2025. Kasama na dyan yung PhilHealth na napatunayan na ninakaw po nila. Kaya nga dapat mayroon uli mag-file dito sa 2026 naman. Di ba? So kita na po dito mga kababayan, ang Korte Suprema, bagamat mabagal umaaksyon. Sabihin na lang natin, hindi ko man naman sa hinuhusgaan ng Korte kung gaano nila kabilis nito ma-resolve, Pero pag ito po ay makalagpas na sa panahon na ng BBM, hindi naman po ito mawawala kahit pa ang presidente ay si Inday Sara na sa 2028. So mayroon po tayong aasahan mga kababayan. At doon po tayo magkita-kita sa finals. Di ba? Ibig sabihin, good news po ito at ngayon may bad news po ito sa grupo ni BBM at sa kanyang mga kasabwat. Si BBM ngayon ay mukhang isa na naman ito sa hindi magpapatulog sa kanya, mga kababayan. Di ba? Good news pa rin ito. At magandang desisyon pa rin ito ng Korte Suprema na pinag-consolidate niya na lahat para minsanan ng desisyonan. At mas mabigat po, mas maganda po ito kasi nga hindi na utay-utay. Pag lumabas po mamayang desisyon nito, sa malamang, mga kababayan, panalo ang taong bayan. Speaking of panalo, tingnan natin, mayroong banat dito si Senador Cayetano dito kay Erwin Bindalo Tulfo. Napakarami pa ho. So, statement po ni Senator Win, paraphrasing, pag may lumabas na ebidensya, de pwede mag-hearing. I'm not so sure kung eksakto yun ang sinabi niya. So I won't comment sa kanya. But yung sinabi po ni Chairman Erwin na iikot na lang ba tayo sa flood control? O kaya yung sinabi ng iba na kapag may bagong ebidensya. Hindi po ganon. Pag nag-iimbestiga ka, ikaw naghuhukay. Ikaw nag-investigate. Ikaw nag-uncover. At kahit sino po sa amin mga senador, congressman, basta't neutral lang ho, neutral lang. Wag lang talaga maging alagad or aso or tuta ng Malacanang. Pwede po talaga nating bilangin Yung 18 former Marines, sinabi nila may mga kasamaan sila, active at hindi active. So, yung isang lane lang yon, yung mga bodyguards. May magandang point yung sinabi sa akin ng isang public official din. Sabi niya, Sen, bakit ba ang daming debate kung may katotohanan o wala? So, hindi pa niya sinasabi kung totoo o hindi yung testimony ng 18 Marines. Sinasabi niya lang, ba't may debate pa kung yung mga former bodyguards or former Marines ay pwedeng mag-deliver o hindi? Si Saldico na mismo nagsabi na marami siyang pinadeliveran. Correct. Di ba? And Tama. everyone agrees that
former Congressman Zaldico is in the center of this. Tama. So hindi ko pa sinasabi na conclusive siya ang mastermind or kumbaga sa gera siya ang isa sa pinakamalaking general, but we all agree whether we believe what he said or hindi that he's in the center of that. At siya na nagsasabi nga na yung mga nilikom niya ay hindi para sa sarili niya at may mga diniliberan siya. Tama. Imposible naman mag-isa siya nag-deliver. So, going back to my point, that's one area to follow. Okay, number 2, dami pang public officials. Ang dami na banggit. So, dun sa inyo na nagtataka bakit ako inaaraw-araw ni Senator Lacson, di ba nasabi ko na kasi nabuko sila eh. Yun. So, kasi kung susundan nyo, hukayin nyo yung ibang mga video at mga statement ni Senator Lacson, dumating ang point, siya na yung sumasagot eh. Siya na tama. nag-i-interpret ko ano sinabi ng mga witness. Siya na nagsasabing, etong witness na to, okay, eto hindi. Eto credible, eto hindi. Kinausap daw niya si Yusek Bernardo. Nag-deliver daw, pero hindi sa Malacanang o hindi sa mga taga-Malacanang. Kung hindi, or hindi sa First Family, pero dito dineliver sa mga opisyal na to. And then ayaw niya patawag yung mga opisyal na yan. Tama. So, kahit na po yung mga investigador sa PNP na 6 months pa lang nag-training, nag-uumpisa na, may simple yan na kung paano mo susundan yung ebidensya. Di ba? So, napakaraming leads. So, ang question lang, gagawin natin ba to o hindi? O, bakit ko to inuugnay sa impartial hearing? Kasi, kung ang gusto ng administrasyon, kalimutan muna natin lahat ng ibang corruption, impeachment muna kasi importante to. Then that's selective justice, di ba? Then that's discriminating, meaning any other corruption okay na lang sa atin? Basta't dito na lang kasi why? So I mean, I won't go into the reasons, obvious naman, di ba? So we have the rest of this week, we have next week. Why not call a blue ribbon hearing? Why not ask both the administration and the opposition sinong gusto niyong witnesses? Nung araw, ganun eh. Naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee eh. Kahit sinong member na magsabing, sir, can we call ganyan? Kasi when you call a witness, so for example, kung 10 kami mag-attend, ako gusto ko magtanong sa 18 Marines. Di oras ko yun eh. Di ako magtatanong doon. Ngayon, may nasabi silang hindi sang-ayon. O di, magtanong sila. Kaya nagtataka nga ako kay Senator Erwin, ba't nagpo-comment pa about the 18? Sabi niya, mag-inhibit siya. At si Senator Pangilinan na dapat ang mag-hearing dyan. Kasi kung ang sasabihin po natin ay, sige, we're getting organized. Okay, pero sasabihin nyo, oy, tapusin natin impeachment, wala mo ng blue ribbon hearing. Sandali lang. Napakalaki, mas malaki yung pinag-uusapan nating amounts eh. Di ba? Parang bundok versus... So, yung pag-uusapan sa impeachment, hindi ko mamaliitin yon. Pero kung ano man ang pag-uusapan natin sa corruption compared sa impeachment, it is at the very least as important. But in terms of volume of the money lost, napakalayo. Di ba? So ang point ko po, kailangan nakakapag-multitask tayo. Di ba? Kaya nga dinidistract eh. Kaya nga inaaraw-araw ko ni Senator Lacson, sasabihin niya, move on, tapos siya din ang hihirit. Ang daming, i-explain ko yon yung sinasabi niyang hindi statesman. Ang i-explain ni Senator Lacson ito. Kasi ako, 2007, naging chairman ako ng Blue Ribbon Committee. Before that, 3 terms akong congressman. So, although nung congressman ako, nababantayan ko lang yung Blue Ribbon Committee, pero hindi naman ako nakapag-participate. But from 2007 until recently, nababantayan ko at active ako dyan. Halos lahat ng naging chairman dyan, sinusundan ng ebidensya. Halos lahat ng naging chairman dyan sa Blue Ribbon Committee, may reklamo ka man, hindi nila sasabihin committee de absuelto or iwa-whitewash, di ba? Pero during the time of Senator Lacson, kaisa-isa siyang chairman na obvious, dinidetermine ang direction ng committee. Siya na nagtuturo kung sinong guilty o hindi. Tama. Pati papunta sa DOJ, papunta sa ombudsman, di ba? Parang nagpapasahan. So, very, very clear yon, di ba? So, kung gusto niyo ng pampaputi, punta kayo kay Senator Lacson kasi magaling mag-whitewash. Baka may may pampaputi, di ba? So, yun ang kino-compare niya ako sa lahat ng naging Senate President. Sige, compare din kita. Di ba? Kay Senator Gordon, ang comment lang naman doon dati mag-chance din magsalita yung iba. Once, si Senator
Trillanes parang sinasabi. Pero Senator Gordon was always open. Anyone can ask questions. Pag sinabi mo, invite to, i-invite. Oh. Yung ibang naging chairman, Senator TG, maraming nagalit sa kanyang senador. Marami. Kasi nga yung Napoles, maraming tinamaan. Actually, some thought nga he was too open kasi minsan hindi pa na-verify na pag-usapan. But walang whitewash. Baliktad, ang tingin ng iba, too open nga. Oh. Wala naman reklamo nung ako ang naging chairman ng Blue Ribbon. So, napakaraming iba, sundan nyo. Wala doon. Kaya hindi yung partial report, ngayon pinupuri niya ang ibang kasama natin. Pero nung una, pinupush niya na pirmahan yung report. Nakalimutan na rin yun. I won't comment there, but I just wanna say is, number one, it's too important for our country to be able to find a permanent solution, a permanent system, a real culture against corruption na masolve natin to. Pag lumipas tong administrasyon at hindi natin sineryoso ang flood control at yung infra na corruption sa DPWH, babalik at babalik to mas masama pa. Para tong TB na hindi nyo tinuloy yung gamot, magiging drug resistant yung strain, di ba? So parating sinasabi po yon pag tinitreat yung tuberculosis na kailangan, kahit maganda na pakiramdam mo, kailangan mong tapusin yung gamot. Hindi pwedeng sa pangatlong buwan, medyo maganda na pakiramdam mo. Hindi. Ganun din po sa corruption. Minsan lang tayo malingat dyan, mabibinat tayo na mas malaki pa. Nangyari na eh. From Napoles to flood control, grabe po, di ba? So, having said that, I just want to mention this. We can't keep saying change, then we just change administrations, change presidents, change ombudsman, change Senate president. We have to change the political culture. We have to change our values. We have to change the foundations of what we call governance and values sa governance. So, I'm inviting everyone, total marami na tayo sa page na to. Kung may ideas po kayo, let's put together a Philippine agenda. I think yun po yung mali from EDSA 1 until present. Na kapag ka gusto natin ng revolusyon, inaano natin tao, sama-sama na tayo, magkaisa tayo, sama-sama na tayo. Pero pagka napalitan na ng leader, kami leaders, kami na lang magde-decide. So I think if we want a real change, first, we have to ask God, Lord, anong masamang ginawa at anong... Number two, we have to do it together. So, special mention ko lang yung Tindig Pilipinas. So, di ba, yung grupo nila, Kiko D, nag-file sa ombudsman. So, na-receive namin today. Kausapin ko pa lawyers ko, pero alam ko na, sinabi ko na sagot ko dyan. But I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Alam ko naman na nung ginawa ko to, sunod-sunod na mga kaso ang pupunta sa amin. Sanay na kami dyan, di ba? Sinabihan yung mga senador, pag hindi kayo malis, kakasuhan, pagka hindi kayo... Basta, so ang point ko lang, just remember who you are, Kiko. Di ba? Kiko D. Aquino ka, hindi ka Kiko D. Marcos. Di ba? So don't get instructions from the administration. In fact, kung nag-volunteer kayo, then you're even doing them a favor. I know, meron kayong issue kay Senator Bato, so file the cases. File the cases. Di ba? Mismong DILG nagsabi nung nasa Senado yung si Senator Bato, walang warrant silang alam. Di ba? So paano naging obstruction of justice? But I'll end there because I want to just spend a little bit of time to remind you what my dad stood for, no? So maraming nagpo-post at nagpapasalamat naman ako sa lahat. And my dad was a fighter. He believed in education. Madalas niya sabihin sa amin na, Alan, Renren, Lino, Pia, I can leave you, sa house, sa mind. Okay, mga kababayan. So, ito ang sinasabi dito ni Senator Alan. Inapakita lang dito, na ito pong mga kasamahan niyang senador, Senador Pindalo Tulfo, Senador Pinky Lacson, talagang sila, sila yung nag-imbestiga ng paiwas. At sabi nga dito ni Senator Alan Cayetano, itong si Lacson, siya na rin yung siya na rin ang yung nagko-conclude kung sino yung credible na witness at hindi credible na witness. Speaking of witness na mga kababayan na mga credible, tingnan nyo, mayroon pa isa ritong video, panoorin nyo po itong video na ito. Ito talaga, ang epic talaga mga kababayan. Panoorin nyo po ito ha. Itong malupit talaga. Taong 2022, yun nga po, nabanggit ko kanina, humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, kakalaga ng 1.5 B.
Sa halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose B. Hindi ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Ayan, mga kababayan. So itong mamang ito, 'di ba, naging witness na ito? 'Di ba, marami ng mga nakasuhan sa mga sinabi nito? 'Di ba, nagbalik ito ng pera, so aminado na ito. Sino ito? Si Alcantara ba ito? Tama, Alcantara to, 'di ba? Ngayon may binabanggit siya, 1.5 billion ba, something? Yung kay Villanueva. Balikan natin ng konti. Taong 2022, Taong 2022 yun, ha? Taong 2022 sabi niya. humiling si Senator Joel Villanueva ng proyektong multipurpose building, ikakalaga ng 1.5B. Sa 1.5 billion daw, ha? halagang 1.5B ay 600 million lamang ang napagbigyan na pondo para sa multipurpose B. Hindi ito napagbigyan, kaya napilitan kaming gumawa ng paraan ni Yusek Bernardo. Ayan. Sa hiling daw ni Senador Joel Villanueva ay na 1.5 billion ay hindi daw ito napagbigyan, kundi 600 million lang ang naibigay. Tuloy natin. Hindi humingi ng partikular na proyekto o porsyento si Senator Joel, pero inutos ni Yusek Bernardo na bigyan na lamang ng proyekto na may katumbas na 150 million na proponent. Dahil dito, nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogrammed Operations ng 2023, nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% na proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ang halagang 150 million dila ko sa rest house sa Barangay Igulat, Bukay, Bulacan na iniiwan ko po sa tao niya. So ibig sabihin, mga kabayan, in fairness, no, ayon dito sa witness na ito o itong isa sa sangkot dyan sa flood control, itong Alcantara, ayaw daw ni Senator Joel yung flood control. Ngunit, ang ibinigay sa kanya na pera na inallocate sa kanya ay para sa flood control at hindi lang daw niya ito alam. Di ba, mga kababayan, may batas tayo na sinasabi, ignorance of the law excuses no one. Kaya hindi mo alam, illegal na gawain pala yan kung mapapatunayan. Di hindi ka makakalusot, di ba? Tanong, mga kabayan, hindi kaya ito ang dahilan kung bakit si Joel Villanueva ay mula doon sa kampo ni Senator Alan Peter Cayetano at silang 13 noon, kasama si Chis Escudero, ay talagang hindi sila babaliktad dahil nga sa matindi ang ginawang sakripisyo ni Senator Bato. Ngayon, nang bumaliktad itong si Escudero at saka itong si Joel Villanueva, marami talaga ang mga tumaas ang kilay. At marami ang nag-speculate na sangkot talaga itong mga ito. Ngayon, mga kababayan, ito lang ang punto natin. Ito nga, itong mismong ginawa nilang star witness, nagsauli ng pera, umamin na talagang nagkamal ng bilyon na pera ng bayan. Kasama ka, Joel, sa tinuturo nito. Bakit hindi ka ngayon nakakulong? Bakit hindi ka man lang nakasuhan? After all, si Ombudsman Rimulya sinabi na rin na hinug na ang kaso laban sa iyo. 4 nga kayo eh. Jinggoy Estrada, Chis Escudero, Joel Villanueva, at si Senator Marcolita. Ang masakit lang kay Senator Marcolita ay tungkol lang doon sa donation na binigay nila kung may defensor. Hindi pera ng bayan, hindi galing sa flood control. Yun ang masakit kay Senator Marcolita. Kaya, yun, kay Senator Marcolita, bagamat hindi bumaliktad, hindi nila basta-basta makasuhan dahil wag na po tayo rito mag-plastikan. Ayaw man natin mag-conclude, pero marami talaga ang nag-opinion na malamang takot sila sa iglesia. Di ba? Takot talaga sila sa iglesia kasi pag ang iglesia ni Cristo ang magseryoso talaga, tandaan po natin, ito na lang po ang lohika. Si Vice President Inday Sara Duterte hindi lang na member. Pero nang
ini-impeach si BP Inday Sara noong 2025, nagparali po ang INC at naghakot po sila ng milyong-milyong Pilipino pumunta sa kalsada. Hindi po nila kapatid ha. Itong si Vice President Sara Duterte. Nagpunta po sila eh. Sa tingin nyo kaya, Marcolita, member nila, matagal na nilang member. Pagkatapos ngayon, alam naman nila na isang hawsyaw na kasong sinasampa dito, hindi lalabas sa kalsada. Di ba mga kababayan? Napakabobo mo naman siguro din mag-analyze kung hindi mo ma-analyze yun. Di ba? Kung yung hindi nga nila member, kaya nilang magpalabas ng tao ng milyon-milyon, how much more yung kanilang mismong member? Kanila na yun si Marcolita. Kaya malamang natakot po itong mga bangag mga kababayan. Di ba? So yun. Huwag na tayo magplastikan. Ngayon, anong masasabi ninyo rito mga kababayan sa ating napag-usapan ngayon sa araw na ito? Sana kung nakarating kayo dito sa dulo ng video ito, salamat po sa inyo. Isa kayong magandang ugali ng nanonood. Kasi yung iba kasing nanonood, tinitingnan lang yung thumbnail title. Salamat at nakarating ka dito sa dulo. Ayan, mga kababayan. Ano masasabi mo rito kay Kiko, kay Wow Dagat, at saka dito kay Erwin Tulfo na galit na galit noon, pero ngayon, magkasama na sila. Sang-ayon na siya ngayon, dati, galit na galit siya. Okay, mga kababayan? So, ayan po ang ating napag-usapan. Kung mayroon pong gustong mag-comment, ay gustong magpa-shoutout, tingnan natin, basahin natin ang inyong mga comment, mga kababayan. Ha? Check natin kung andito na ang inyong mga comment. Sorry po sorry. Medyo, ang kulang kasi. Maalusi, hello BMR, good morning. Ayan. Salamat sa iyo, Maalusi ha. Josefina Cabras, watching from Butuan City, God is good all the time. But remember, they have their reckoning, sabi niya. Marcila Quintos, Ilocano na kanta yan, sir. Ay, Ilocano pala yung kanta na yon? Hindi ko alam, yung kanina mga kababayan, Ilocano pala yun. Baka naman din naintindihan niya, kasi Bisaya rin to si si Lisa Araneta eh. Taga-Capiz ito, pinsan to ni di ba? Maruhas. Hello BMR, sabi ni Ate Charilo. Hindi ko kasi nawawaan dahil medyo maingay yung background ng kanta na yun, no? Ilocano Ugayam, no? Siguro kung siguro kung kinanta nila yung akas kumbiyag ko tiintid mo nga kalakamak. Tagos twimpawen nga uray no pakatayak. Di mo pinanunot ti imbus-bus ko nga ayat. Nilasik na tita puso. Ilocanong kanta po yun. Shout out sa mga Bisaya na hindi makaintindi ng Ilocano ha. Yan. Kanta po yun ng Bartokero. Akas ang biyag ko tiintid mo nga kalakama. Tagos twimpawen nga oray no pakatayak. Di mo pinanunot ti imbubos ko nga ayak. Nilagsik na tita puso. Johnny Boy from Barangay Pintatagan, Banay-Banay, Davao Oriental. Saan kaya yung Banay-Banay, Davao Oriental? Yes, dapat si BBM ang ikulong. Isama na rin si Martin Romualdez, Teresita Butler. Go, go, go. Laban lang, sabi ni Elizabeth de los Santos. Sally Salibay. God bless. Ingat po, please palagi. Love you. Uy, salamat sa iyo. Bayad kasi sila sir, kaya ayaw nilang ibalita, sisirain pa. Sabi ni Mark Louie Matuog. Ay punto kayo dyan sir.
Ano ba yan? Ililipat kalsada, hindi maintindihan. Press BBM. Vipanya Enriquez. Kung malaman kung anong ililipat, yung bangin o ilalayo ang bangin, ilalapit ng bangin eh. O ang kalsada. Ito talaga si BBM mo. Paano ilipat yung bangin? Saan ilipat sa dagat? Si Naida Christensen. Wala yan, drama yata yan kasi yung kanta, Ilocano song. Okay. Ganun ba? Patrosina Dangilan ay mga Ilocano. Sabi ko, kung ganun sana magka Ilocano, naintindihan ko yun eh. Our love and respect to those who serve our country faithfully. Senator Marcolitan, Senator Cayetano, and the whole group. Sabi ni Ninette Duterte. Uy, Ma'am Ninette Duterte, shoutout po sa iyo. Ano ba talaga ang pinalalayo o pinalilipat ang gulo? Sabi ni Myra Argati. Hindi ko rin maintindihan, Ma'am Myra Argati. Emilia De Quiros, God bless Bifi Sara. Mabuhay ka, defensor, sabi ni Wilma Balas. Awino, dapat iban yung larong na yan, wag nang patag ang ilabas para di kapakanan ng mga kabataan. Gets mo. Sana totoo na yan para tahimik ng bansa. GTA po yan na laro. GTA daw, sabi ni TD Rino. Alam nyo Yan. Mabuhay ka, mabuhay, sabi ni Wilma Badas. Kasi dapat may ebidensya, hindi salita lang. Good, Gob sir, sama kami sa'yo, sabi ni Jubin Cordona. Totoo po na turyakan siya mo, di mo talaga makaharap ang lawyer, sekretary lang ang talaga nagpapatong notaryo. Sa notaryo naman ito. Susan Ishikawa, Bangag Pamor. Ano ba talaga sabi ni Zoraida Acapulco? Amalia, yung bangin nilipat sa karsada, yung karsada nilipat yung bangin aroy. Ayan na mga kahubayan, comment na po kayo kung gusto niyo pong matuwa at mag-good vibes. Maraming salamat, syempre Pilipinas as always. Bye-bye!